Kailangan ba talaga magpatawad? Napakahirap magpatawad lalo na kung napakasakit ng ginawa sa'yo. Pero bakit sinabi ng Diyos at inutos ng Diyos na tayo ay magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin? Sa Bible, ang forgiveness ay hindi ang pagkonsintin ng kasalanan, hindi ang pagpapanggap na parang walang nangyari, hindi rin ito yung paglimot sa sakit na nararamdaman mo. Ang biblical forgiveness is defined as releasing the debt o pag-release ng utang. Na para bang sinasabi mo na pinipili mong hindi singilin yung taong may utang sa'yo dahil ikaw mismo ay pinalaya sa malaking pagkakautang mo. It is choosing to free yourself and those people from the prison of your heart because you yourself have been freed by God. At dito papasok yung turo ni Jesus na ang forgiveness ay hindi lang suggestion, kundi resulta ng pagmamahal ng Panginoon. Samahan niyo po ako sa pag-aaral sa topic na ito. What are the truths that we need to understand about forgiveness? Sa Matthew 18, habang nagtuturo si Jesus sa mga disciples niya, biglang nagtanong si Peter. Sabi niya, Lord, how often will my brother sin against me? And I forgive him. Ilang beses ba ako magpapatawad, Panginoon? As many as 7 times? And Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 77 times. Sa Jewish culture noon, 3 times lang ang required for forgiveness. Mabuting Jew ka na raw ng panahon na yon. Pero si Peter, medyo sabi niya, mabait ako Panginoon eh. Hindi lang 3 times, 7 times. Eh di ba sa Bible yung 7 is number of completeness. So medyo maano tong si Peter. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, Peter, hindi 7. 77. Sa ibang translation, 70 times 7, 490 times. Grabe, no? But whatever translation that is, ang pinaka-point ni Jesus kay Peter, walang limit ang forgiveness sa isang tao na binago ng grace ng Diyos. Pastor, pag ganun, hindi ba magiging abusado ang isang tao? Tignan natin yung sunod na sinabi ni Jesus kay Pedro. Nagkwento siya ngayon tungkol sa isang parable ng isang unforgiving servant. Sabi niya sa verse 23 to 24, Therefore the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his servants. When he began to settle, one was brought to him who owed him 10,000 talents. Itong alipin na ito ay merong utang na 10,000 talents sa hari na ito para mas maintindihan natin kung gaano yung kalaki. Ang sahod ng tao noon is 1 denarius. Yan yung minimum wage sa panahon natin. Ang 1 talent is equals to 6,000 denarii or 6,000 days ng pagtatrabaho. Pero ang utang ng alipin na ito ay hindi lang basta 1 talent, kundi ang utang niya ay 10,000 talents which is equals to 60 million denarii. Grabe, kahit magtrabaho siya ng magtrabaho araw-araw, sa kanyang buong lifetime, hindi niya kayang bayaran yung ganito kalaking utang. Paano siya nagkaroon ng ganyang utang pas? Di ko rin alam eh. Hindi lang basta malaki utang niya, imposibleng bayaran yun. Ganito din ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Hindi lang tayo medyo makasalanan, tayo ay lubog sa utang ng kasalanan. 'Di ba sabi ng Romans 3:23, For all have sinned and fallen short of the glory of God. We are spiritually bankrupt at hindi sasapat yung buhay natin pambayad sa dami ng ating nagawang pagkakamali sa buhay. Even the most perfect people that we know, laging may failures. At pagdating sa verse 25, and since he could not pay, hindi niya kayang bayaran eh, his master ordered him to be sold. Ibebenta na lang kita. Kasama yung asawa mo, kasama yung mga anak mo, at lahat ng ari-arian mo. Para lang babayaran yung utang mo sa akin. 'Di ba dito sa Pilipinas, wala raw nakukulong sa utang. Pero nung panahon nila meron, sa custom nila meron. At ang masakit nito, dahil di mo kaya magbayad, pati yung buong pamilya mo ay ibebenta at gagawing alipin, mabayaran lang yung utang mo. Napakahirap nun. Kaya dahil sa sobrang alala ng tao na ito, nakiusap siya ngayon sa hari. He fell on his knees, imploring him, Have patience with me, and I will pay you everything. Babayaran kita, mahal na hari. Paano pa mababayaran yan? Di ba kung ikaw yung mahal na hari, paano pa mababayaran yan? Ang laki-laki niyan.
But the Bible says, and out of pity for him, nagkaroon ng compassion yung hari. The master of that servant released and forgave him the debt. Ang salitang ginamit dito sa forgave is aphiemi. Ang ibig sabihin nito is to cancel, to release, to forgive. Palayain. Tanggalin yung utang. Alam ng hari na imposible na siyang makapagbayad at naawa ang hari, pinalaya siya at pinatawad sa kanyang buong utang. Ang masakit nito, when that same servant went out, he found one of his fellow servants na meron ding pagkakautang sa kanya at ang utang lang is 100 denarii. So ang ginawa niya, he seized him, he began to choke him, saying, bayaran mo yung utang mo. Remember, sa yung pinalaya ng hari, tapos ngayon nakita niya yung may utang sa kanya, sinakal niya, tapos sabi niya, bayaran mo ko. And so his fellow servant fell down, nakiusap sa kanya. Pero ang sabi ng Bible, he refused and went and put him in prison until he should pay the debt. Grabe. Siya na pinatawad ng napakalaki. Biglang ganun ang ginawa niya, yung 100 denari lang, hindi niya pinalampas. Pinakulong niya. Malaki ang halaga, pero kung ikukumpara mo sa utang na inalis sa kanya, wala pa ito sa kalingkingan. At pinarusahan niya ang kapwa niya alipin. Tapos ang sabi ng verse 31, then his fellow servants, yung mga kasama niya, saw what had taken place. They were greatly distressed, and they went and reported to their master all that had taken place. Then his master summoned him and said to him, you wicked servant. Tinawag siyang wicked ng kanyang master. Masamang tao ka. I forgave you all the debt because you pleaded with me. Nakiusap ka sa akin. And should you not have mercy on your fellow servant? Kapwa mo alipin yan eh. As I had mercy on you, bakit mo ginawa yan sa kanya? So, ang ginawa ng master, and in anger, his master delivered him to the jailers until he should pay all his debt. Dinala siya sa jailers, dinala siya sa kulungan hanggang makapagbayad daw siya. Hindi niya kayang bayaran yon, lifetime imprisonment na to. Tapos bigla sabi ni Jesus, so also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. Grabe yung tinuturo ni Jesus sa kanyang mga disciples. Mula sa kwento na to, we can see some truths about forgiveness. At paano natin ito ma-apply sa buhay natin? Number one, remember how much you have been forgiven. Kapag maliit ang tingin natin sa grace ng Diyos, maliit din ang mercy natin sa ibang tao. Sa parable na ito, ang unang alipin ay pinatawad ng 10,000 talents. Isang utang na hindi niya mababayaran kahit kailan. Pero mabilis niyang nakalimutan yon. Kaya naging madamot siya sa 100 denari ng ibang tao. Nakakalungkot, no? Ito din yung dahilan kung bakit hindi niya na-enjoy at nasulit ang kanyang kalayaan. Na sana nag-e-enjoy na siya, kasama yung pamilya niya, na sana ang ganda-ganda na ng buhay niya, makakapagsimula ulit siya ng bago, okay na nakalatag na, binigay na lahat sa kanya ng kanyang master yung kalayaan. But then, because of unforgiveness, kinulong ulit siya. Alalahanin mo kung paano ka pinatawad at binago ng Diyos, i-extend mo ito sa ibang tao. Pangalawa, unforgiveness imprisons the heart. What we don't realize is that when we don't forgive, gumagawa tayo ng kulungan sa ating puso only to find out na sa loob ng kulungan na yon, nandun ka rin. Lahat ng nakagawa ng mali sa'yo, lahat ng na-offend ka, yung mga taong na hindi mo nakasundo, nakakulong sila dyan sa puso mo. Pero ikaw, nakakulong ka din dyan. Yan ang hindi mo nare-realize madalas. And much of the suffering that we experience in life, whether it's physical pain, emotional pain, or financial pain, is related to unforgiveness. It brings stress
and torture to yourself. Na minsan, yung mga taong galit ka, masaya na sila, nagpapatuloy yung buhay nila, pero ikaw, heto ka. Tapos laging nag-iisa, ang bigat-bigat ng puso mo dahil punong-puno ito ng galit. Napakasakit. Diba? Kapag ang sugat na malaki, hindi ganamot ng matagal, mai-impeksyon. Yung may utang sa kanya na 100 denari, ilang buwan lang pwede nang makalaya yon. Kasi manageable yung utang niya eh. Almost 3 to 4 months lang na pagtatrabaho yun eh. Pero yung nangyari sa kanya, na pinalaya na siya, tapos binalik siya sa kulungan, tapos pinapabayaran yung utang, paano niyang babayaran yung napakalaking utang na yun? Supposed to be malaya na siya sana. And that is why we have to understand that forgiveness is a gift that you also give to yourself. Pagpapalaya sa sarili mo mula sa kulungan ng iyong puso. When the Lord says forgive, to release the debt, kasama din doon, palayain mo anak ang sarili mo mula sa kulungan ng iyong puso. Pangatlo, forgiveness is a decision, not just a feeling. Marami nagsasabi, hindi pa kasi ako ready magpatawad. Pero sa Bible, ang forgiveness is an act of obedience. Hindi siya emotional readiness. Hindi sinasabi ni Jesus, magpatawad ka ha, kapag okay na yung pakiramdam mo. Forgiveness starts with the will, not the emotions. Sumusunod kasi yung healing pagkatapos ng obedience. Open your heart to God and release that person from your inner heart prison. Yung word na forgive na aphemi sa Greek na ginamit sa parable na ito is the same word na ginamit sa Mark chapter 1 verse 20 nung iniwan ni Peter ang lahat para sumunod sa tawag ng Panginoong Hesus. They left everything. Forgiveness is releasing the right to revenge. Trusting justice to God na ang Diyos na ang maghihiganti para sa iyo, and obedience to His command. Pang-apat na katotohanan tungkol dito, you forgive because God forgave you. Hindi tayo magpapatawad dahil deserve ng tao, dahil humingi sila ng tawad o nagbago na sila. Magpapatawad tayo dahil ito yung utos ng Panginoon sa atin. Tayo mismo ay pinatawad ng Panginoon. Sabi ng Ephesians 4:32, forgiving one another as God in Christ forgave you. Imagine yung ginawa ng Diyos para sa'yo. Hindi ka lang niya basta pinatawad, ginawa ka pa niyang anak. Pwede ka naman yung patawarin na lang eh. Pero ginawa ka niyang anak, tapos binigyan ka pa niya ng pamana at balang araw kung saan nakatira ang ama, doon ka din titira dahil sa ginawa ng anak. Kakamanghang isipin na pati ang Espiritu Santo ay nanahan sa buhay ko sa isang katawang madumi. Nanahan siya dito para unti-unting baguhin ako. At maging ang pagpapatawad ay aking makakaya dahil sa biyaya ng Panginoon. Hindi mo hinuhugot ang forgiveness sa sarili mong lakas. Hinuhugot mo ito sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. You forgive because God forgave you. And number 5, refusing to forgive damages our spiritual intimacy with God. Sabi ni Jesus sa mga disciples niya sa Matthew chapter 6, nung tinuturuan niya sila mag-pray, isama niyo ito sa panalangin niyo, forgive us our debts as we forgive our debtors. Sa ibang translation, di ba, forgive us our sins as we forgive those who sinned against us. Ito yun eh. Debts tsaka debtors, palayain mo daw sa pagkakautang nila. Ang sabi ng Matthew 6 verse 14 to 15, kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi nyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Pastor, anong ibig sabihin nun? Eh, di ba forgiven na ako? Hindi ito tungkol sa salvation o kaligtasan, tungkol ito sa fellowship natin sa Panginoon. Yun yung context ng Matthew chapter 6. Ang kausap ni Jesus dyan ay yung kanyang mga disciples on the Sermon on the Mount. Kapag ayaw magpatawad ng isang tao, nagiging hadlang ito sa kanyang panalangin. Nagkakaroon ng dryness ang kanyang worship at nagkakaroon ng distance ang intimacy niya sa Diyos. Huwag kang masanay na malayo ang puso mo sa Panginoon. Piliin mong maging malaya.
Naalala ko yung kwento nito ni Marites, ni Cherry Pie Picache, nung namatay yung kanyang nanay. Actually, yung nanay niya pinatay ng lalaking ito, si Michael Flores. Sabi niya sa isang interview, hindi ko akalain na magagawa ko pa na bigyan ko ng tinapay yung taong pumatay sa mama ko. Buong buo, buong puso ko siyang pinapatawad. Pinatawad niya ba yun dahil deserving yung lalaki? Hindi. Pinatawad niya ba yung lalaki dahil nagsorry sa kanya? Hindi. Pinatawad niya yung lalaki dahil ito yung utos ng Diyos at nais niyang palayain ang kanyang sarili mula sa kabigatan na naramdaman niya sa kanyang puso. Tandaan natin, hindi natin dapat hintayin ang paghilom bago tayo magpatawad. Ang forgiveness ang magiging daan sa ating paghilom. Choose to obey God. Ngayon pong oras na ito, nais ko kayong anyayahang manalangin. Amang Diyos, nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito na binigay mo sa amin upang mapag-usapan itong napakagandang topic na ito. Pinupurit ka namin, pinapasalamatan dahil napakabuti mo sa buhay namin at ang inyong grasya at biyaya ay bago kada umaga. Panginoon, sa oras na ito, kung sino man sa mga kapatid ko ang dumadaan sa matinding pagsubok ng hindi pagpapatawad, kung meron mang sa kanila, Panginoon, na punong-puno ng unforgiveness ang kanilang puso, na naging bihag sila ng matagal na panahon ng mga galit na ito, palayain niyo po sila at tulungan niyo po silang makita ang liwanag, ang lakas na nanggagaling sa inyo. Kayo po ang patuloy na magbago at kumilos sa kanilang mga buhay, O Diyos. Lahat po ng papuri at pasasalamat ay binabalik namin sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen.